Hey! Mabuhay kayong lahat at welcome to our weekly OFW On Air podcast. This podcast aims to educate, guide, and inspire Filipinos who are thinking, planning, and pursuing to work abroad. I'm your host, Kuya Chong, and with me are fellow overseas Filipino workers from all over the world, sharing their life stories, practical tips, and sacrifices just to make their dreams come true. So folks, sit back and listen. Be inspired to bring your future to the next level. At mga kaibigan, nandirito na naman po tayo sa ating OFW On Air interview portion. And for today, we have a very special guest. Napaka makulay po ang buhay niya. Hindi ko nga alam kung paano namin sisimulan at tatapusin itong kwentong ito. Pero, the show must go on. Ika nga, no? Alam ko, ngayon ay medyo siya ay nababalot ng kalungkutan. Hopefully, we can cheer her up sa mamagitan ng, exchange ng mga kuro-kuro at sana ay mapagaan din natin ang kanyang pakiramdam. Ang ating panauhin po ay isang tubong Nueva Ecija. Meron nun 5 anak. Naku mga kaibigan, very protective po ng ating guest. Ang kanyang 5 anak, out of the 5, ang 4 ho ay nakapagtapos na ng nursing. Kita nyo naman, ang panganay ay nasa San Francisco na, USA, at ang 3 ata ay nasa UAE. Puro mga OFW din na katulad ng ating mga kaututang dila, ika nga. Ang kanyang bunso ay, I think, nag-aaral pa ng IT ngayon sa Pilipinas. Matagal-tagal na rin ho niyang di nakikita ang kanyang mga anak. At, hindi ko na ho itutuloy yung kwento. Hayaan na po natin siyang magtuloy ng kwento niya, no? So, nasa kabila po ng ating linya ay isang tubong Nueva Ecija, 16 years or more na siyang nagtatrabaho bilang isang OFW dyan sa Taiwan, mga kaibigan. Sino pa kaya tatagal at hahaba pa rito? Well, without further ado, pakilala ko lang po sa inyo ang ating featured OFW guest na si Mariza Villarosa. Tawagin na lang po natin siya sa pangalang Maris. Hello Maris! Kamusta ka? Hello po. Ay, kamusta na po ang buhay-buhay dyan? Ito po, okay lang. Okay. Malamig kasi ngayon sa Taiwan eh. Ganun po ba? So, nabanggit ko kanina, Maris, na meron kang mga 5 anak. Pwede bang kwento? Siguro sila ang dahilan kaya umiikot ang buhay niyo dyan, hindi ba? So, Oo. kamusta? Yun yung pinaka-importante sa akin, yung mga anak ko. Okay. At ngayon po, kayo po ba ay single mother, hindi ba? Nabanggit niyo sa akin. So, gaano na ho kayo katagal dyan sa Taiwan? Kwentuhan niyo nga kami. 19 years. 19 years, mga kaibigan. Magna-19. 1997 kasi ko nandito. October. So, daig pa yung dibu. Nagdibu na ho siya sa sa Taiwan. So, bago natin pag-usapan ang buhay OFW mo, Maris, gusto ko lang malaman kung ano ba hilig mo? Mahilig ka bang mangganchilyo? Ano ba ang mga hobby mo? Nagko-cross stitch ako eh. Ganon. Diyan sa Taiwan. Pinapadala ko sa Pilipinas. Tapos, ipine-frame nila. Binibenta nyo? Tapos, nagnanahi ako ng mga punda. Actually, nangunguha kasi ako ng recycle pag oras ng tapunan ng basura. Okay. Tumutulong ako dun sa matanda. I see. Tapos, tinutulungan ko siyang mga recycle. Tapos yung mga nagbibigay sa kanya ng mga
lumang damit, Mm-mm. kuminsan bago, sapatos, bag. Sa akin naman niya binibigay. Okay. Maris, sayang ho yung magandang mukha nyo. Pwede hong, pwede hong, yuko lang. Paano ba to? Yuyuko? Yan, para mas kitang-kita. Yan. Pwede bang malaman ano ang hanap buhay ninyo dyan sa Taiwan? Madami. So, kayo, Dati, ngayon, kayo ho ay household oo, helper? katulong, Okay. tagalaba, linis, Okay. luto, tapos 4 na aso. All around, mga kaibigan, itong ating katsong na si Maris. Okay. Kayo po ba yung membro ng mga grupo dyan o mag-iisa lang ho talaga kayo dyan? Nung nauso yung FB, madaming nag-add sa akin ng mga group. I see. Tropang Pinoy sa Taiwan, tropang astig, madami. Mga Pinoy OFW sa Taiwan, tapos mga Pinoy sa Taiwan, napakarami. I see. Ina-accept ko lahat kasi hindi naman ako nagde-day off para malibang. I see. Oo, nagiging libangan na talaga ang Facebook. At bago tayo magpatuloy, Maris, gusto ko lang pasalamatan ang ating kaibigan ng grupong mga Pinoy sa Taiwan. Kasi sila ang nagbigay ng pangalan mo sa akin, kaya tayo nakapag-usap. Maraming salamat, Victor Fabian, sa referral mo sa atin. And this is going to be a very interesting interview, I'm sure. So, di na tayo magpapatumpik-tumpik pa, Maris. Ako yung magtatanong na sa buhay mo bilang isang OFW kasi ang ating programa ay para sa mga nagnanais na maging OFW. Turuan nyo sila ng iyong karanasan sa buhay OFW. So, Maris, bago ka naging isang OFW noong 1997, before you left to Taiwan, pwede bang malaman kung sino si Maris bago siya naging isang OFW? Nagtitinda po ako ng tinapay, nagro-rolling. Tapos, kahit ano lang, yung nagre-repack ako ng diles, puset. Tapos, namimili ko ng papray, chicharon. Para lang maitaguyod ko yung 5 anak ko. Kaya lang, malambot yung ilong ko. Mahirap yung buhay sa atin. Madaming nangungutang. Tapos, inuutang ko lang ngayon sa incheck. Ipinapautang ko sa kanila. Tapos yung iba sa hirap ng buhay, hindi naman makabayad. Dumating na sa puntong pumupunta ako ng panaderya pero umuuwi din ako. Tinataboy ako nung incheck kasi wala na akong pang-ingreso. Wow. Gusto niya. Oo. Pero Maris, nung panahon na yon, ikaw ay may asawa, hindi ho ba? So, hiwalay na ho kayo ng asawa niyo? Driver siya ng Baliwag Transit pero wala namang kinikita. Tapos, napakabait niya dati. Ako kasi yung taong hindi masalita, hindi nagger. Kinakaya ko lahat. I see. Tapos kahit siya yung taong hindi nag-iintindi. Merong maibigay sa akin o wala, okay lang sa kanya kasi kung nagtatrabaho ko, ginagawa ko lahat. So, Maris, nung panahon na yon, may konting lamat na ba ang inyong pagsasamahan o wala pa? Wala pa wala po. Naman. Napakabuti nung asawa ko. Hindi. Basta, pag nakababa siya, kasi ang Baliwag Transit, may sampa, may babae, porsyentuhan lang sila eh. Pag nakababa siya, nasa bahay lang siya. Hindi naninigarilyo, hindi nagsusugal. Tapos, isang compound kami, andun siya sa mga kapatid niya, nagiinom konti lang. Ang bisyo lang niya is kayo, kaya kayo nagkaroon ng 5 anak. 5 anak. Tapos, nahihirapan na ako kasi nagmumukha akong kawawa. Ala akong maitinda. Tapos yung mga hinahanguan ko, ayaw na akong bigyan. Ayaw na akong bigyan kasi nga,
may utang ako eh. Okay, nung Bayad panahon na yun, kuha? Maris, saan kayo? Nasa Nueva Ecija kayo noon? Oo, nagdi-deliver akong tinapay sa bukid, sa mga baryo-baryo. I see. So, mahirap na rin ang buhay before kayo mahirap umalis. na. I see. Biruin mo naman, alam mo, nung yung isang suki ko, secretary siya ng agency. Tapos sabi ko, baka po pwede kung marami nang nag-a-apply sa kanila, factory. Sabi ko, baka po pwede kung mag-apply. Ayaw nilang maniwala na mag-a-abroad ako. Kasi akala nila porke nagbibiyahe, madaming pera. Hindi nila alam. Inahango ko lang din I yun. see. So, yun nga ang next na question ko. But before we do that, Maris, kasi nangihinayang ako sa framing ng picture mo, ng video. Pwede yung lumayon, yan, para makita yung mukha nyo. Yan. Kasi naiiyak ako yun. Sige po, sana may panyo kayong dala. Yan. Sige po. Saka medyo... Alam nyo po ba, yung damit kong pambiyahe ng tinapay, yun din yung suot ko palawas ng Manila. Wow. Dun sa agency. Kasi, wala akong pambiling damit eh. Wow. Napakahirap ng buhay. At ito nga yung next na question ko sa inyo. Parang alam ko na ho ang sagot, pero tinatanong ko ito sa lahat ng aking na-interview. Anong nangyari at naisipan mong maging OFW at lumabas papuntang Taiwan? Ano yung talagang, anong pangyayari na talaga, ito na, aalis na nga ako. Marunong kasi yung mga anak ko, matatalino yung mga bata. Ngayon, hindi ko kayang makita silang hindi makakapag-aral. Kasi tiyak, mga babae yan, mag-aasawa lang yan. Malolosyang lang. Nakita mo naman, kagaganda nila, matatalino Siyempre, maganda yung nanay eh. Kaya talagang tiniis ko na iwanan sila. Alam mo ba, nung aalis na ako, hindi ko maihakbang yung mga paa ko kasi 5 anak ko, puro babae pa. Paano kong iiwanan? I see. Pero, ano lang ho, no? Gusto ko lang humalaman, hindi ho kayo nakapagtapos ng anumang kurso, hindi ho ba? Hindi, second year college civil engineering. Wow. Kasi katulong lang ako nag-aaral ako sa gabi. Sa araw nag-aalaga ako ng mga bata. Ang lupit. Naglalaba. Wow. Para lang ako may pang matrikula. Pero civil engineering ang mahal na kurso. Kaya nga po Yun nga yung tanong ko. Hindi ko na kaya. So yung papunta ho kayo ng Taiwan, anong trabaho po ang pinasok ninyo doon? Caretaker. Usually, ang mga babae dito, kundi factory worker, caretaker lang. I see. Pero, sa Taichung yun. Okay. Pero hindi kayo natakot na hindi kayo sanay mag-alaga ng matanda. Hindi ba? Ganun. Anong naging pag-iisip nyo nun? Araw-araw akong umiiyak, pero naalala ko yung mga anak ko, yung mukha nila nung aalis na ako. Nakakasilip ba sila? Diyos ko, gaano kasakit sa isang ina. 1 year and 6 months lang yung bunso ko. Wow. Nung iniwang ko. Yung panganay nyo, ilang taon nung panahon na yon? High school. High school na. I see. So, paanong paghahanda ang ginawa nyo? Yung nalaman ninyo, naaalis kayo, anong klaseng preparasyon ang ginawa nyo? Siguro higpit ng yakap nyo sa mga anak nyo. Hindi ako makapagsalita. Tapos, nung dumating ako ng Taiwan, sa eroplano nga yung katabi ko, hindi ako makakain, tulo ng tulo yung luha ko. Tapos sabi, siya man umiyak, nakaitim siya Sabi ko, huwag ka nang umiyak. Ako nga, kaya ako umuwi, sabi niya. Actually, umuwi lang siya. Namatay yung asawa ko, stroke, sabi niya. Oh, okay. Kaya huwag kang umiyak. Sino po nagsasabi nito na huwag kayong umiyak? Yung katabi kong OFW. Yung katabi. Nakaitim siya Wow. Umuwi lang siya kasi inilibing
yung asawa niya. I see. Patay na nung umuwi siya. Mm. Tapos pabalik na siya sa Taiwan. Mm. Tapos nung nandito na ako sa Taiwan, siyempre wala akong alam. Alang cellphone noon. Walang cellphone. Hindi pa uso noon. 1997. Alam mo, yung alaga ko 5'9", lalaki. Yung matangkad, C2 injury sufferer. Na aksidente siya sa motor, 27 years old. Napakalaki niya. Alam mo, ang timbang ko nung pumunta akong unang-una, 68. Umabot ako sa 56. 56 kilos. Ganun. Sa bigat siguro ng pagbubuhat, paglilingkod doon sa inyong inaalagaan. Kasi binubuhat ko siya, tapos sa araw natutulog siya. Habang natutulog siya, ako naman nagtatrabaho sa factory ng yung bang mga gawaan ng paper bag. I see. So para dumoble lang ho yung kita ninyo. Ganun ang ginagawa niyo. Walang bayad yung kanila din yung factory. Wow, hataw naman pala yan. Oo, no? Tapos alam mo, araw-araw akong umiiyak. First 2 months. Tinatago ko kasi sabi ng broker ko, bawal umiyak. I see. Masama sa kanila yun. Huwag kang magpapatulo ng luha. Oo. Maris, nagtatago talaga ako. Nabanggit mo yung broker o agent, no? So, pwede bang malaman, paano mo nalaman yung trabaho sa Taiwan? Sino nagsabi sa'yo na merong opening sa Taiwan? Yung suki ko, secretary ng agency, Amity. Oh, so doon ka, kasi nagdadala kayo ng pagkain sa kanya. Nagdadala ako ng paninda sa atin niya. Tapos, siyempre, kwento-kwentuhan. So, Kate? Nahihirapan na ako nun sa financial. Kumbaga sa alam mo ba, buntis ako, nagmamaneho ako ng motor. Kasi, para makatipid sa upa sa driver. Ngayon, kasi parang day-to-day basis lang yung pagtitinda. Pag walang anihan, every other day. Pag anihan, araw-araw. So, every other day, naglalaba ako. Tapos, alam mo ba, nanganak ako, 5 days pa lang. Nagbibiyahe na ako. Wow. Kasi wala na kaming kakainin. Gumagamit na kami sa puhunan. Hindi kaya ng Hindi kaya ng isang driver, baliwag driver ang buhayin yung ganyang karaming anak, no? Hindi kaya. Kaya mga katyong, medyo lang po, no? Pag-isipan ho natin yung panganganak ng marami. Alam niyo po, ako din ay guilty. 5 rin yung anak ko. pero masaya, hindi ba? Dumami yung anak ko. Kasi mahal na mahal ko yung asawa ko. 7 silang magkakapatid. 6 silang lalaki. Bunso siya. Yung mga kuya niya, puro lalaki anak. Tapos kami, babae. Tapos, ala daw siyang lahi. Nag-try ulit, babae na naman hanggang sa naging 5. Ayaw niyo nang babae subukan. Pa din. Ayaw niyo nang subukan pang-6. Ay, lumubay na ako. Oo. So, nung balikan lang ho natin yung panahon na nagsisimula pa lang kayong umalis, So, nagpaalam ho kayo sa mga kamag-anak nyo, hindi ho ba? Sa asawa nyo, sa anak nyo, obviously. Meron ho ba kayong natanggap na payo mula sa mga mahal nyo sa buhay na isang payo na talagang sumapol sa puso ninyo nung bago kayo umalis? Pwede bang malaman ko ano yun? Yung lola ko, sabi niya, hindi ka po pwedeng mag-abroad kasi mahiyain ka. Oh. Napakadungo mo, hindi ka po pwede sa abroad. At naging yan, challenge sa inyo yon, ganun. Tapos yung itinataboy ako ng incheck kasi wala akong pang-ingreso. Nakikiusap ako na bigyan muna niya ako, babalik ko na lang sa hapon. Alauna ng madaling araw, nasa panaderia na ako, pero hindi niya ako pinagkakargang tinapay. Ganon, okay. So, ganyan, wala ho kayong pera. Paano ho kayo nakapagbayad ng mga
health check, 'di ba? May physical exam. Paano kayo nakabayad ng placement fee? Paano 'yun? Nung araw kasi, uso pa yung salary deduction. Alam mo, 10 months akong kinakaltasan. Wala kasi akong naibigay kahit 5. 10 months akong kinakaltasan ng 10,000. Wow. 10,000 na. Kaya ang natitira na lang sa akin, magkano na lang? 15,840 lang nun. Yung pang health insurance, yung mga medical, yung mga ARC, yung Alien Resident Certificate ID, sa amin lahat yun. Alam mo, talaga tipid at tipid. Alam mo, bibili ko ng newspaper sa 7-Eleven. 7-Eleven lang ang nakita kong, alam kong puntahan. Kasi sa 3 years, wala akong day off. Hindi kayo lumalabas. Bibili ko ng English newspaper. Yung isa kong bibilin tuwing sahod ko. Yun lang yung binabasa kong paulit-ulit within 1 month. Para lang mawala ang homesickness, makabasa ng wow. Oo. Narinig nyo yan mga kachong, ha? Mahirap pa maging isang OFW. Tapos hindi ba, wala namang cellphone noon. Phone card lang. Pupunta ka sa 7-Eleven. Tatawag ka. Yung 100 phone card, napakabilis. I see. Wala kang maraming masasabi. Ang mahalaga, mapakinggan ko lang yung mga boses nila, ganun. Wow. Pumupunta pa sila sa malayo na merong, hindi ko alam kung ano tawag doon. Merong telepono, siguro. Oo. Na merong antena. Kasi mahina ho ang signal. Okay. So, madalang lang yung mega nung pumupunta pa sila sa malayo, iintayin nila. Susulat ako, sabi ko, ganong oras, pumunta kayo doon. Maris, tapos, tatanong ko sa'yo, kamusta ba ang yung huling araw mo doon sa Pilipinas? Paano yung paalamanan? Paano ba? Kasi interesado lang ako sa isang ina na super mahal ang kanyang 5 anak, ang kanyang asawa. Parang bumabagsak ko ang puso ko at gusto kong iparinig ito sa ating mga nakikinig sa OFW on air para ma-realize nila ang hirap na kanilang dapat paglabanan. So, Maris, pwede ba kwento mo sa amin, kamusta yung mga huling araw nung unang alis ninyo papuntang Taiwan? Kasi noon ang agency masyadong malupit. Yung last day, dun lang ibibigay lahat yung papers mo, plane ticket, lahat. Anong oras na yon? Inabot 10:00 na ako nakarating ng Nueva Ecija. Kasi yung bang last minute pa nila i-release yung passport mo, yung plane ticket mo, ganun bibigay sa'yo. Tapos nakarating ako ng Nueva Ecija, 10:00 na. Noon ko palang igagayak yung mga damit ko. Wala naman akong madaming dala kasi yung buti nga, yung ibang mga suki ko, yung bang panting palaka, yung bang ano yun? Ay ko lang narinig yun. Ano po yun? Yung 10 lang yata isang piraso or mura lang yun. Yung malalaki. Panting yung may palaka. may nagbigay ng ganon. Tapos, pero wala akong madaming, siyempre, mahirap lang din sila. Kung lang yung damit kong pambiyahe. Yung panluwas ko ng Manila. Yun din yung suot kong pumunta ng Taiwan. I see. Kasi, pero sino kasama nyo sa airport? Dungo nga ako, hindi. Yung mga tao naman sa amin, mayayaman, pero ang hirap dumaing. 100 lang, hindi ka makahirap. Hindi makahirap. Tapos, sasabihin pa, peki yan. Peki yan, ganon. Yung bang i-discourage ka para bang gusto nila. Huwag kayong matuloy. Huwag kayong matuloy. Baka pag bumagsak yung aeroplano ko, matuwa pa, ganun. Nakakalungkot. Pero, yun yung totoo. So, yan. Lumapag ho yung... So, teka muna. Sinong kasama niyo sa airport? Yung 5 anak ninyo? Nagpaalam? Paano ang sena doon? Yung
yung bayaw ko kasi driver ng ambulansya ng San Antonio. Yun lang yung naghatid sa akin. Hinatid kayo ng ambulansya. Libre. Ang galing. Ang kasama doon, yung bunso ko. Ay, yung bunso ko, wala. Iniwan ko na sa nanay ko. I see. Ayokong makita. Baka hindi ako makaalis. 1 year and 6 months eh. Buhay pa nun yung nanay ko. Malayo sa amin. May ibang baryo. Sabi ko, huwag niyong ipakita sa akin yan. Kunin niyo na para pagbalik ko mamaya. Sabi ko, hindi ko na siya makita kasi baka hindi ko kayanin. Ganun. Okay. So, ganun po. So, ang kasama ko yung Porter. Yung apat na bata. Yung 4 na bata. So, saka yung ama nila, saka yung bayaw ko, yung driver. Higpit yakap po yan, Hindi kayo pakakawalan bago. nung papaakyat na dun sa Airport. Sa departure. Nung kinuha ko yung maleta ko, hindi na ako lumingon. Mahirap. Hindi na ako lumingon kasi baka hindi na kayo makaalis. Ganun ang feeling. Makakaalis. Hindi talaga ako lumingon. Kaya matatapang. Hindi bawal naman dun magtagal, di ba? Pagka ibinaba ka, kailangan private, pasok na. Lalabas, aalis na kagad yun. Opo. Kaya matatapang ho isang sa katangian ng mga OFW ay matatapang. Kaya nilang kahit na ang hirap-hirap, akbang ang bawat nagagawa nila. Talaga. Okay. Tapos, nung dumating na ako, umiiyak ako sa banyo. Nagtatago ako kasi nga, tinakot ako ng broker ko, bawal daw. Pero, yung alaga ko, marunong siyang mag-English eh. Kasi high school siya nung na-aksidente. Tapos, may computer na nun. Nag-aaral siya sa computer. Yun nga po. Pero, mataas kasi yung bali niya sa leeg. Talagang totally malambot siya, hindi makabangon, hindi makabiling. I see. Inuupo ko yun sa computer sa gabi. Yun nga po ang gusto ko unang malaman. Nung lumapag ho yung eroplano ng Taiwan at dumiretso na ho kayo sa inyong employer, kamusta yung... Sa ospital muna. Diretsong ospital? Oo, tapos may medical ka. Ganun po ba? May medical ka Chinek ulit. muna kung maayos kayo. Sa Taiwan, may medical ka ulit. Mahigpit doon. Ilang tapos, araw ho kayo doon? Napipik. Pagkatapos ng medical, isa-isa na kaming kinukuha nung mga broker. Employer. Kasi hindi naman iisa lang yung broker eh. Parang markila sila ng sasakyan na nasusundo sa airport, merong factory, isang van yun, merong factory, may caretaker, tapos sa ospital ka na lang pipick upin ng broker mo. I see. So marami ho kayong kasama doon madami, nung lumapag kayo? Mga factory worker. I see. Tapos caretaker. Meron ho kayong mga contact number nung nandoon kayo, kinuha ho ninyo o... Hindi Wala pang cellphone noon. Wala pa nga pala. Meron na ho, 1997. Hindi lang ho kayo in. Madalang. Nauso yung cellphone, 1999 yata. Oo nga. Hindi ko na maalala. Pareho lang ho kasi tayo ng edad. Kaya makakalimutin na. ang worst ko pang na-experience nung lumindol, 1999 yun. Lumindol sa Taiwan? Oo, madaming namatay, 3,000. I see. So, yan, balikan ho lang natin yung panahon na yon na sa mga unang linggo, unang buwan ninyo sa Taiwan. Siyempre, hindi naman ho kayo marunong magsalita ng... Hindi ako marunong. Mandarin ho ba dyan o Cantonese? Mandarin, pero yung mga probinsya like Taichung, Taiwanese. Iba ho yan sa Fukien? Iba yun. Taiwanese, kumbaga sa yun yung original na salita nila kasi Taiwan to. Ngayon, di ba, in-invade sila ng China.
Kaya Naging Mandarin. nagkaroon ng Mandarin. Kayo, Ngayon, yung mga bagong henerasyon, Mandarin ang salita. Ang marunong lang ng Taiwanese, yung mga matatanda. I see. Kaya mahirap. Kayo po, anong alam ninyo? Anong Mandarin natutunan nyo? lang. Mandarin. Mm-mm. Maris, pwede bang mag-request ng bating Mandarin? Nakalimutan ko humingi ng bati sa inyo. Batiin nyo naman yung mga nakikinig natin sa Mandarin. Batiin nyo naman, Yung please. general kasing bate, Tachia Hao, parang hello everybody. Tatya, hindi ni Hao Ma? Hindi ho yun? Ang ni Hao Ma kasi how are you lang eh. Tachia Hao, parang hello everybody. Ganun. Grabe, ang diction nyo ha. Para kayong Chinese na ha. Grabe. Nahirapan na nga ako mag-Tagalog eh. Nako. Kasi Malinaw pa rin. 19 years, puro Mandarin. At saka Bulol wala ho siguro kayo masyadong kausap na Pilipinong ganitong katagalan natin nag-uusap, ano? Wala. Hindi naman kasi ako nagde-day off. Ganun po ba? Alam mo, kaya lang ako medyo dumiretso na yung Tagalog ko. Yung pamangkin ko, kinuha ko. Mas nakakaiyak din yung story noon. Nako, Pagka i-interview ko yun ha. Sige po. Kawawa yun. Nakulong din yung asawa niya. Nako. Tapos siya nagtitinda lang ng maisalansangan. Tapos kung ano-ano para lang kasi 3 yung anak niya. Kaya ako nga siya kinuha. Malambot ho ang puso niya sa mga ganong mga tao. So, balikan ho natin yung unang buwan unang buwan ninyo dyan sa Taiwan noong 1997. Sabi nyo, ang alaga ninyo ay medyo nabalian sa liig. So, pagpasok nyo sa bahay, paano yung usapan? Di kayo marunong ng Chinese? Hindi ako marunong. So, paano? Paano ginawa nyo para maka-adjust? Ang hirap. Buti nga yung alaga ko kahit papano marunong mag-English. Kasi yun lang yung ginagawa niya. Kasi nga, paralyzed siya Nag-aaral siya sa computer. Pero, hindi ko alam maglagay ng catheter. Yung external catheter lang kasi yung gamit niya. Wala akong alam. Hindi ko nga alam gumamit ng... Kasi nga, mahirap lang kami. Hindi ko nga alam gumamit ng mga washing machine. Kahit mga lahat ng mga rice cooker. So paano yung natutunan yan? Tinuruan na lang ho kayo doon na. Oo. I see. Pati yung mga vacuum hindi ko alam gamitin. So kayo, kung kayo ang tatanungin, sa mga bagong palipad ngayon, anong payo ninyo na yung nagsisimula pa lang ba sa unang buwan, anong dapat nilang gawin? Pwede ba turuan nyo sila o turuan nyo kami, mga bagito? Unang-una, maging totoo kayo. Tapos, kahit na, kasi ang mga amo, iba-iba ugali niyan. Kahit na masama, tiisin ninyo. Kasi darating din yung na lalambot din yung puso nila. Alam mo ba ako, naranasan ko kayang abnormal. Para bang, yung ba tawag doon? Yung parang, hindi ko alam, psycho. Yung medyo may topak ang pag-iisip. Alam mo ba naranasan nagkaroon kayo ng ganung amo? Hinapon ako ng bangag ng tubo. Naku, nakakatakot naman yan. 10th floor kami. Wow. Alam mo ba, hinabol niya akong, yung mga amo ko nasa ibang bansa. Kami lang dito. Hinabol niya ako ng tubo. Tapos alam mo, tumakbo ko, bit-bit ko yung mga aso ko, naghagdan ako, 10th floor . Kasi kung papasok ako sa elevator, maaabutan niya ako. I see. Tapos naghagdan ako, pagdating ko sa baba, tulo yung luha ko. Ngayon, malapit lang kasi dito yung kapatid nung amo ko . Doon ho kayo pumunta? Andun yung pamangking ko . I see. Doon tinulungan ko. Doon ako pumunta. So, nandoon na rin tayo tumawag kami sa Amerika.
Para Sabi malaman ko, nung kabila, ano? Oh. So, aalis na ako. Sabi ko, ayoko nang bumalik doon. nandirito na rin ho tayo sa usapan ng medyo mga mahihirap na eksperyensa. Maris, pwede bang malaman ang pinaka masamang experience na nangyari sa'yo dyan sa Taiwan? Noon, actually, dalawa yun eh. Naranasan kong pumasok kasi kailangan kong trabaho. Katatakbo ko pa lang nun. Katatakbo ko pa lang nun. Yung pumasok ako sa English school, janitress, tapos dishwasher, taga-serve pa, 27 yung bata. Merong basement, 5 kwarto, pero pa yung first floor, 5 kwarto. Ano po kayo dito? All around taker? Ganun? Oo. Wow. Tapos, kasi mahina yung school, parang nung nalaan nilang marunong ako magluto, tinanggal nila yung cook nila. Yung cook nila. Ako na naging cook, ako pa maghugas ng plato, ako pa magse-serve. Janitress pa ako. Wow. Tapos, siyempre, yung madam ko, hindi naman kami sa school nakatira, umuwi kami sa bahay. Meron siyang kabit, yung kasi yung nagpa-finance sa kanya dun sa school niya. Sa school. Tapos tuwing Saturday, pumupunta dun yun ng gabi. Tapos, or kung hindi siya makapuntang Saturday, kasi wala kaming punta dun sa school, sa bahay lang ako, naglalaba, naglilinis. Tapos sa umaga, dadating na siya. Tapos magpapamasahe siya sa akin. Pwede ko bang sabihin yung kabastusan? So, ganun po, ganyan no, ang nangyari sa inyo. Pagod na kayo sa umaga, tapos on a weekend, darating yung kabit ng inyong madam ko. Tapos, magpapamasahe pa sa inyo at may mga kabastusan pang ginagawa. Oo, sabi niya. Ulo, ano? Sabi niya, nakakadalawang sex na ako. Isa dun sa asawa ko, tapos dyan sa madam mo. Parang gusto ko pa ulit na pumangatlo. Hindi ko siya pinapansin. Tapos sabi niya, siyempre, ang pagmamassage, body contact yan. Minamasahe ko siya. Tapos sabi niya, alam mo, yung pinalitan mo, yung Indonesia, pag nakikita niyang nagagalit yung ari ko, umaalis na siya. Sabi ko, wala akong pakialam dyan. Sabi ko, wala akong pakialam dyan. Sa inyo, basta trabaho lang sa akin. I see. Tapos sabi niya, hindi mo ba namimiss yung asawa mo? Matagal ka nang walang iyot? Sabi niya. So, psychologically, inaano kayo? Pinapahirapan niya kayo? Sira ulo, ano? So, tapos sabi niya, lumabas ka. Kunwari, meron kang bibilin. Sasakay kita sa kotse, mag-hotel tayo, bibigyan kita ng pera. Sabi ko, I'm so sorry. Sabi ko, I don't want to lose my dignity about your money. Sabi ko, hindi ko kayang pag-aralin yung mga anak ko nang galing sa masama. Saludo po ako sa inyo. Malakas pa ako. Sabi ko, tago mo na pera mo. Wow! Sabi ko, wow! Tapos, wag ho kayo umiyak. Dapat masaya kayo at tapang nyo. Ang galing. Nung gabi ka mo, ang lakas ng loob niya. Dumating na naman siya. Sabi niya, mamayang gabi, pupunta ako sa kwarto mo. Kasi kabisado niya yung madam ko pag natulog na. Parang mantika. Ang lakas ng loob niya. Natutulog lang kasi ko sa library, yung sliding. Walang lock. Walang lock. Andun, natatanaw ko siya sa sala. Dumating siya. Tapos inintay niya matulog yung amo ko. Hindi niya alam. Nagtabi ko ng kutsilyo. Tapos nung tinitingnan niya, tulog na.
Buti na lang, hindi nyo Pumasok. pinutol, ano? Dapat pinutol yung Pumasok siya sa loko-loko kwarto niya. ko. Oo. Pumasok na siya, sabi Wow. ko, Alam nyo, "Tubukan mo." marami Sabi yung... ko, Salamat ho at itatara ko oo. sa'yo to. Sabi ko, hindi ako natatakot na patayin kita. Maraming ganyan De, Tapos nakukulong pa, hindi ba dahil pinagtatanggol nyo lang yung sarili, buti hindi siya nangahas, Oo. ano? Natakot siya kasi talagang papatayin ko siya. Matapang ho kayo, ang galing, ang Tapos galing. nung natulog siya sa salas. Tapos nung alam niya sigurong hindi na uubra, umalis na siya kasi yung tunay na asawa niya, kapitbahay lang din namin ni teacher. Wow. Tapos Babaero, nung ano? umaga, hindi ako nakatulog, iyak ako ng iyak. Opo. Pero pumasok pa din ako dun sa school para magpaalam. Umalis din ho kayo eventually. Nung umaga, kasi yung school lalakarin ko pa eh. I see. Hindi ko pa dala gamit ko. I see. Ala akong dala. I see. Pumasok pa din ako, naglinis ako. Pero tumugto yung mata ko. Sabi nung mga English teacher, yung isa Australian, bakit ka umiiyak? Ba't namumugti mata mo? Hindi nyo masabi. Alam mo, nahagulgul na ako. Sabi ko, pumunta lang ako dito, magpapaalam na ako. Baka ako isipin nila, nagnakaw ako. Baka baligtarin ako, sabi ko. Pero aalis na lang ako. Tapos, pinipilit nilang tanungin. Hindi ko na ba Hindi kayo kayang nagsasabi. magsinungaling? Ay, nasabi rin ho ninyo. Sinabi ko. I see. Sabi ko, yung boss natin, alam naman nilang kabit eh. Papasukin ako sa loob. Sinabi ko ganun. Ngayon yung isang teacher, yung madam ko, andun din siya kasi eh. May opisina siya dun eh. Sinumbong niya dun, best friend niya kasi madam ko yung isang teacher. Sinabi niya. Maris. Tapos, pinatawag ako sa opisina. Alam mo, ang lalaki, hindi naman aamin yan. Hindi aamin yan. hindi ako sasagot. Tapos, tinawag ako. Ano yung sinasabi mo? Sabi niya, siyempre, tinawag niya ako sa opisina para bang nasaktan yung ego niya eh. Kasi katulong lang ako. Tapos, pag raping pa ako ng kabit Excuse niya. me, maganda po niya. ito. Tapos, alam mo, sinabi ko yung totoo. Sabi ko, kahit ganito lang ako, kahit pangit lang ako, hindi ako marunong magsinungaling. Hindi kayo. Sabi ko, totoo lang yung sinasabi ko. Alam mo, parang nagalit siya. Tinawagan niya ngayon yung lalaki. Yung manre-rape sa akin. Sabi niya, dito si Marisa. Totoo ba ito? Kino-confirm niya siguro. Ang lalaki hindi naman umamin, sabi niya. Hindi totoo ho yan. Oo, hindi totoo yan. Tapos, ganito pa kamo. Pupunta ako dyan, may dala akong pulis. Ipapahuli ko yan. Papahuli kayo. So, babalik ta rin, ano? Yun ang mahirap dyan, ano? Kasi, natakot ako nang narinig ko yung huli. Paano pag nahuli ko, paano yung mga anak ko? Kasalukuyang nasa kolehiyo. Mahinto. Oo. So, tapos, nung umalis na ako, hindi man lang nila pinabayaang makuha ko yung mga damit ko. It was January, napakalamig. 8 to 10 degrees. Wow. Anong taon mo yan? Anong taon yun? Katatakbo ko lang noon, 2003. I see. Oh, wow. Tapos, nung yung sabi niya, umalis ka na, ng madam ko. Kasi may kasama na siyang pulis. Alam mo, hindi man lang nila binigay sa akin yung pera ko. Sweldo. Tapos yung mga damit ko, sa takot ko, buti malapit kami sa ilog. Doon ako tumakba. Pero ang ilog kasi dito, ang Riverside maganda. May park. Hanggang gabi may tao.
Doon ako Safe. nagpalipas Safe ng po. gabi. Safe. Pero, nung maghahating gabi na, pumunta ako doon sa maraming talahib. Kasi, pag nandun ako sa may pinaka-park, baka masita ako ng pulis eh. Bakit nag-iisa ka dyan? Mugtong-mugto pa yung mata mo. Ganun, no? So, TNT na kasi ko doon ako sa talahib na pag nahulog ako, sa tubig ako babagsak. Oo. Hindi naman ako marunong maglangoy. so Tapos, ang hirap po nung ang lagay nyo. lamig-lamig. Oo. Hindi ako nakatulog. Tapos ngingingikay ko kasi 8 degrees. Alam nyo, parang Ala akong pera. naintindihan ko na kaya rin ganun kayo katakot kasi nagtatago na ho kayo at that time. Wala na ho kayong visa. Kaya hindi rin ho kayo makapunta ng pulis dahil alam nyo, Hindi. madideport kayo. Oo, kukulong ako. Naku, yan na ata ang pinakamababa sa lahat ng experience, ha? Napakahirap po niyan. Tapos nung umaga na, hindi naman ako natulog eh. Inayos ko yung sarili ko. Tapos, sabi ko dun, naghanap ako ng matanda. Nanghingi ako ng 5 NT. Ano ho yun? Taiwanese na pera. Oo, opo. 5 sentimo. Oh. Tumawag ako sa, pantawag ko lang sa landline. Hindi, pantawag ko sa landline. Kasi pag cellphone tatawagan mo, sandali lang, ubos yun. Ubos agad. Oo. Hindi ko Sino naman tinawagan nadala yung niyo? cellphone ko. Kasi, nung year 2003 bumalik ako, namatay yung alaga ko nung 2 years na ako. Kaya inilipat ako ng ibang amo. Yung remaining contract kong 1 year, 3 years. Kasi sabi ko, wag niyo akong ipapauwiin kasi yung mga anak ko nag-aaral. I see. Kaya bali yung extension na 1 year sa ibang lugar. Doon Okay. nga ako doon na ako Doon nag-running na kayo away. okay, I see. Kasi kung uuwi ako, wala akong pera, wala akong savings naaagad ng mga anak ko kasi iniwan na sila nung ama nila Ngayon po, yung 'di ba 4 na anak ninyo ay tapos na at yung isa ay matatapos na rin as an IT profession, IT course ang kinukuha. Kailan ho siya matatapos ang bunso ninyo? Next year. Next year. So kung kayo ay ngayon nasa medyo hindi magandang kalagayan, titiisin ho ninyo until next year. Yun ho ba ang balak ninyo? Pinapauwi na ako ng mga anak ko kasi kahit papano, pinagpatayo nila ako ng bagong bahay. Wow! Kasi sabi ko kung uuwi ako, ayoko na dyan sa conjugal property namin ng tatay mo kasi inuwi niya din yung kabit niya masyadong masakit sa akin. Ayokong maraming masakit na alaala. Kaya yung mga anak ko, kahit papano, kasi umenter siya nag-tourist siya, yung tourist niya, ang enter niya sa UAE tourist yung eldest ko. Kasi, nun nga yung na-rape. Meron ho nangyari sa anak ninyo? Kasi, dun, nakatagpo naman siya pero alam mo, naranasan niya siyempre tourist siya nurse siya pero hindi siya pasado, hindi na siya nakuhang board, no? Board exam kasi March siya, March siya nakayari, May 6 piyesta sa amin. Yung asawa niya, re-rapin niya yung anak ko. Lumaban. Tapos, nagkataon piyesta, nandun yung ama nila. Dumalaw. Talagang papatayin nila. Kaya tumakbo yung asawa niya. Tapos, yung anak ko, nanay, sabi niya, masyadong masakit. Mag-a-abroad ako. Sabi ko, anak, ayoko kasi hindi ka pa nakakapag-board exam. May nangyari yun. Hayaan mo na nanay para akong makalimot. Naintindihan ko naman yung mga anak ko kasi kayo man gano'n nga namang kasakit sa kanya yung
Mm-mm. Asawa pa niya. Mm-mm. Asawa pa niya yung re-rape sa dalawang kapatid niya. So, sobra ang hirap puro babae kasi at magaganda pa. Kaya ganun ang nangyari. Tapos, nangutang ako. Kung saan ako nangutang kasi tourist kailangan mo yan ng Pocket money. mo yan. Oo, kailangan mo yan. Tapos nagbayad pa ako dun sa parang may broker's agent sila, 65,000. So, pero pa yung pocket money. Parang alam ko na po, no? Siguro, may naiipon ho ba kayo? Ngayon, nakailang taon na ho kayo dyan since 1997. May naiipon ho ba kayo? Nung hindi pa nakakatapos yung 4 na anak ko, paano naman ako makakaipon? Katulong lang ako. Tapos hindi ako, yung pinagpaaral ko sa kanila, hindi nanggaling sa easy money. Kaya nga po. Kasi aminin man natin at sa hindi, maraming OFW na totoo yun. Yung pwedeng nakikipagrelasyon, yung bang one time para magkapera. Never kong ginawa yun. Hindi nga ako nag-day off sa loob ng 19 years ko dito. Paano kung inisip ko kasi, kung makikipag-boyfriend ako, paano kung mahalin ko? Siyempre, kailangan pag nag-date kayo, bago yung damit mo, kailangan puporma ka din naman. Gagastos lahat ng pera ko Wala sa mga anak ko pinapadala. Paano akong makakabili ng damit? Actually nga, yung mga damit ko puro hingi lang at bigay. Grabe. Grabe Natiis kayo ko Ang yun. swerte ng anak nyo yung pagmamahal. Pati ang buhay ninyo, binigay na ninyo, yung social life ninyo. Alam mo, Tinalikuran nyo na para lang sa kanila. 34 years old lang ako nun. Wow. Alam mo, tao lang ako, nakakaramdam ng init. Pero, I set aside my personal feeling para sa mga anak. Nako. Madaming nagbibigay sa akin ng ponpal. Mga ganun. Tapos, punta ka doon, kita tayo, ganun. Oo. Sino naman lalaki papatol sa akin? Sa una, siyempre, papayag yun na kakain lang sa labas. Pero sa pangalawa at pangatlo, hindi na yung Iba na. papayag na hindi kayo papasok sa hotel. Tama. Okay. Hindi ako po pwede ng ganun. Wow. Marami na ho tayong pinuntahang usapan, Maris. Tama nga na super makulay ang buhay ninyo. Pwede ba? Meron pang isa. Meron pang isa. Gusto niyo pang i-share? Sige po. Ngayon, nung tumawag ako sa amo ko, umiiyak ako na yung bang nanghingi ako ng 5NT. Bumalik ako dun sa, yung bang naging amo ko nung unang 2 years. Yung kasi may alaga hindi naman kayo. sila yung tinakbuhan ko, diba? Yung extension na 1 year ang tinakbuhan kong amo Tumawag ako sa kanila, sabi ko, nandito ako, iyak ako ng iyak. Sabi niya, yung 5NT ko, doon ko itinawag sa kanila. Kaya nga, sakto lang, sabi yung ko, pera. sabi niya, sumakay ka ng taxi. Kakausapin ko, hatid ka dito. Okay. Alam mo, sumakay ako ng taxi para ako sa sarili ko. Pagbaba ako ng taxi, humahagulgul na ako. Humahagulgul na ako kasi talagang akala ko talaga mamamatay na ako sa lamig. Napakalamig talaga nung panahon na yon. Ilog pa. Tapos kapag malungkot kayo, ang malamig. ginawa nila, inihanap nila ako ng trabaho katapat nilang bahay. Doon ako umuwi sa kanila pero naglilinis ako sa kanila. Naglalaba. Inihanap nila akong trabaho katapat nilang amo. Mayaman sila. 3 pamilya, iisa ang kitchen. 3 pamilyang siniserve nyo. Patay na naman ang katawan nyo doon. Yung anak na lalaki nung matanda, iisa yung kitchen. Oh my goodness. Ngayon, yung isang factory, malaki compound factory, yung isa ng tinapay, yung isa swimming pool, yung isa yung pinakamalaking lumber sa Taoyen. Wow. Yung bilihan ng mga spare parts, lumber, ng mga machine ng mga factory. Pero doon sila kumakain sa matanda. Ako lahat naglalaba, nagluluto.
Tapos, yung kakain na sila, lumalabas ako sa bukid. Para mag-relax. Nagbobomba ako ng repolyo, basta farm yun. Nagtatanim pa kayo? Pinagtatanim pa niya. Ako nagtatanim ng repolyo, tapos nagbobomba ng sitaw. Tapos ako kumukuha ng tulos ng, yung bang kawayang maliliit, pantulos sa sitaw, nakabota ako, nagkakandadapa-dapa ako sa pilapil, pasang-pasang ko yung pantulos ng sitaw. Yung ginagawa niyo po ba, sinusuklian naman kayo ng malaking bayad? Ganon din yung sahod pa rin, standard pa rin ang bayad sa inyo? Tapos, pagdating ng gabi, ala ng tao sa factory, ako yung maglilinis ng mga banyo pag wala ng tao. Ito pa kamo ang masaklap kasi ang repolyo pala, masyado takot ko dyan. Alam mo ba ang repolyo na meron siyang special, yung bang pambomba ng repolyo, matapang pala yun. Ngayon, nagbomba ako tapos nagdamo ko. Ngayon, naano ko ba siya? Nalanghap ko. Sumakit na yung tiyang ko tapos nag-collapse. Sobrang sakit. Nawalan ako ng malay. Grabe. Alam mo, kaya lang nila ako hinanap. Nung hapon na, kakain sila. Walang pagkain. Tapos nakita ko kayo nila ako sa bukid. handusay na akong malay. Nagtait suka na ako. Tapos, alam mo ba, nagising ako ospital. Tapos sabi ng doktor sa akin, nakahubo na nga ako kasi napakaswerte nyo siguro, sabi niya. At nakita sabi pa kayo. Sabi ng doktor, you're so lucky. Sabi ko na nga ba. Kasi, hindi ka sumuka. Kung sumuka ka, malalapnos pala yung dinaanan ng lason. Nung lason na yun? Oo. Wow. Malalapnos, magiging sugat. Alam ko. Alam mo, lambot na lambot ako kasi nakadextrose ako tapos nakahubo ako. Yun nga daw, nagtaiksukan na ako. Sobrang sakit ng nalason. So, una, sikmurang ganyan. Una, akala ko lang kung ano. Tapos hala, nahilo na ako kasi sobrang sakit talaga. Wow. Tapos naglusaw-lusaw na ako, hindi na ako makabangon. Wow. Ay nako, alam nyo, Maris, hindi ko alam kung itutuloy ko pa, parang wala na ako. malungkot na ako. Pwede bang palitan na natin yung topic? Maris, pwede bang malaman yung pinakamasaya mong sandali bilang isang OFW dyan sa Taiwan? Kwentuhan mo naman kami yung pinakamaligaya. Kasi nung 4th year yung anak ko, yung panganay, si 3rd year yung pangalawa, hindi ko na sila kayang pagsabayin. Sabi nung panganay ko na nahihinto na lang ako kasi nahihirapan na din akong mag-budget. Mag-aalaga na lang ako ng mga kapatid ko. Kaya siya nakapag-asawa. Tapos nung gumraduate yung ano ko, yung unang-una, yung second ko. Kasi siya yung unang gumraduate. Yun yung Tuwan-tuwa talaga ako. Tapos, sa wakas, may kalagayahan din. Nung sabi niya, nanay, magre-review ako. Mamili ka kung sa Manila or sa Cabanatuan or sa Baguio. Sabi ko, magkano ba sa Baguio? Nanay, mas gusto ko sa Baguio para makapag-concentrate ako. So, tinustusan nyo? Oo. Sabi ko, anak, sige, mangungutang ako doon ka sa Baguio. Yung pinakamasayang araw sa akin nung hating gabi. Hating gabi, tumawag siya. Sabi niya, nanay, nakapasa ako eh. Yeah. Hating gabi ginising niya yung mga kapatid niya. Binili ko na siya kasi sila ng computer eh. Ginising niya yung mga kapatid niya. Iyak siya ng iyak kasi sinesearch niya eh. Nung nakita niya. Nung ginising niya yung mga kapatid niya, iyak siya ng iyak. Tapos, nung
Ako hating gabi tulog na ako yun. Nung umaga may message ako. Sabi niya, nanay, nakapasa ako eh. Umaga yun, 6:00. Alam mo ba, sa tuwa ko, lumabas ako, lahat ng Pilipinang makasalubong ko. Binili ko ng hamburger. Kumain kayo. Tuwan-tuwa talaga ako. Oo, para akong si Raulo. Pero napalitan ng lungkot kasi. Natatandaan mo ba yung nagkaroon ng leakage? Saan? Diyan sa Taiwan? Nursing. Yung mga exams nila. Inulit. Nako, patay. Gastos na naman. Inulit. So paano po? Nung inulit, pumasa na? Pumasa ulit. Okay. Tapos, alam mo ba kung magkano na sahod niya ngayon? Kasi, una kung saan kumuha siya ng experience sa Pilipinas eh. Tapos naging nurse siya sa ano ba yun? Yung eskwelahan sa Manila. Tapos nung Santa ano ba yun? Naging nurse siya doon, tapos pumunta na siya kinuha na siya nung ate nila. Sa Dubai, sa UAE. Abu Dhabi. Tapos ang Abu Dhabi may exam na binibigayan sa mga registered nurse. Opo. Nakaipasan niya yun. So kaya ngayon nandoon siya. Kaya dati 2 years na ang sahod lang niya is 2,500 dirhams. Ngayon malaki na, 130,000 sa peso. Nay, ba't pa nandiyan pa kayo? Umuwi na kayo. Napauwi na ako ng mga anak ko. Pero, alam mo, ang hindi ko maiwan, yung mga aso ko. Yung aso niyo dyan, yung nagpaparinig ngayon. Kayo talaga. Tapos yung anak nung amo ko, kasi 9 years na ako sa kanila, namatay na yung mama nila, ako nag-alaga. Kayo na tumatayo. Umiiyak sila, umiiyak. Please, sabi niya. Napalapit na rin kayo. Oo. Ibig sabihin. Hayaan mo na yung mga huwag ka munang umuwi. Sabi niya, nabuntis pa yung batang babae, nag-asawa. Kaya hindi ako makauwi. I see. Yun yung totoo nun. I see. Okay. Tapos yung anak ko, yung amo niyang puti sa UAE, umuwi na ng New York. Tapos nag-for good na ba sa San Francisco? Isinama siya. Kaya ngayon, private nurse siya sa San Francisco. Naku, baka makapunta pa kayo ng American yan, ha? Di natin alam. Yun nga yung plano niya. Well, bago tayo magpatuloy, Maris, nais ko lang kunin tong sandaling to na ipaalala sa ating mga nakikinig na sila ay they're listening to our OFW On Air podcast. Ito po ay isang lingguhang internet program na kung saan ay ang layo natin ay magbigay ng boses sa mga katyong nating mga OFW na katulad ninyo, no? Na katulad ni Maris, upang magbigay ng kaalaman at inspirasyon sa mga bagitong OFW o sa mga kababayan natin na ang nais ay maging OFW din na katulad ni Maris. Ang podcast na ito ay libre po na madadownload sa Apple's iTunes at pupunta lang ho kayo sa ating website at www.ofwonair.com. Libre din po, kaya ano pang ginagawa nyo? Wala na ho kayong puhunan kundi makinig lang ho kayo at marami pa kayong matututunan sa mga karanasan at mga payo ng veteranong OFW na katulad ng ating guest ngayon, no? Na si Maris Villarosa. Okay. So balikan natin si Maris. So Maris, sabi mo kanina, nabanggit mo, ayaw ko kung sinadya or nalaman ko lang na nagbigay ka na pala ng mga computer sa mga anak mo. Mukhang marami ka rin palang na ibibigay na mga gamit, no? Mga cellphone siguro sa mga anak mo. Ibig sabihin niya, malaki ang kita mo dyan sa Taiwan. 21,000 sa 9 years ko dito sa amo ko.
Mm-mm. 21,000 lang. Per month. Pero dapat ang kita ng iba 29, 28 pero hindi na ako naghangad ng Oo. malaki. I Kasi see. napagtapos ko na yung mga anak ko. Okay. Isa pa, anytime na manghingi ako na mag-cash advance ako, Nabibigay naman binibigay nila. naman nila kahit Ayun. sabi niya, ano ka ba naman? 9 years ka na dito, hindi ka na nakabuo ng sahod. Hindi ko pa natatanda ang nakabuo ka I ng see. sahod. I see. So paano ba humawak ng pera si Maris? Paano mo ba hinahawakan yung pera? Paano mo pinapaikot? Ano bang estilo mo? Nagpapadala ba kayo every month sa iyong anak? Pwede bang kwentuhan mo kami para magka-idea ang mga bagitong OFWs? Hindi kasi ko mahilig pumorma. Basta ang mahalaga sa akin, yung mapadala ko yung pera sa mga anak ko. Hindi ako nag-iiwan sa sarili ko kasi yun na nga hindi ako nag-iiwan, kinukulang pa. Yung pa kayang mag-iwan ako, yung pumorma. I see. Alam mo, sa totoo lang, madami kong mga kasamahan na nagsiuwi ng Pilipinas, walang pera, walang napagtapos sa anak. Kasi pagdating, ayaw ba nila ng stay in? Gusto nila stay out. Yung umuupa ba sila ng Oo. boarding house? May kalayaan, di ba, pagka Oo. ganon? Tapos pagdating ng linggo, na nga sa disco house, Oo nga. nasa mga sing-along. Inuman, ganyan, di ba? Ganun, makikita mo magpupo sila. Oo. Dami-dami nilang mga pagkain. Pagkain, oo, totoo yan. Madami silang alahas. Never ko yung ginawa sa buhay ko. Matipid na pamumuhay. Yan po ang payo ni Kachong natin na si Maris. Maganda yan, ha? Maganda yan, ano nyo. Especially galing sa inyo na matagal na. Siguro naman sa mga nakikinig sa atin, papasok sa isip nila na eto nga, veterano, ganito magbigay ng ganito mamuhay, di ba? So, you are actually set. Alam mo bang naranasan ko yung nagse-second look sila sa akin kasi hindi ko maiwasan yung bang magpadala ng pera. Yung emergency. Siyempre, maraming mga Pilipino doon. Talagang napaka-puporma nila. Ako kasi napakasimple. Basta niwala nga akong alahas niwala akong hikaw. Oo nga. Meron akong hikaw, sa totoo lang. Meron akong relo. Pero, parang hindi ako sanay ng maraming ganun. Tapos, papakita mo sa tao. Hindi ko naman minamasama yung maraming alahas. Pero hindi talaga ako sanay. Basta kailangan lang ispayak ng pamumuhay. Tapos, finokus lang ninyo sa anak ninyo. Kaya, puro sa mga anak ko. swerte ng anak ninyo, ha? Kaya, nung nakakatapos na sila, alam mo, dumating sa puntong gusto ko nang magpakamatay. Dumating sa puntong gusto ko nang magpakamatay. Bakit to? Anong nangyari na naman? Year 2000 yun di ba? Nung bumalik ako dito. Nung 1997, 98, 99, hanggang year 2000 na bumalik ako, matino pa yung asawa ko. I see. Pero, nung bumalik na ako year 2000, merong sulat sa akin yung mga bata na may cellphone na ba ako nun? Oo, nagte-text na kayo siguro nung panahon na yun. Sabi niya, nanay, may cellphone na ako. Hindi mo ba kumustahin si tatay? Groovy, sabi niya. Oo. Bakit? Sabi ko. Hindi kayo naghinala. Hindi ko pinansin kasi hindi ako naghinala kasi napakabait niya . Ngayon, nagpadala ako ng 30,000 kasi nagsumbong yung pinsang ko na kumuha pala sila ng patubuan. Tubo lang ng tubo. Nangihinayang yung pinsang ko sa tubo ng 20,000. Bakit daw hindi ko bayaran? Ganun ba? Sabi ko, ba't hindi niyo sa akin sinabi? So, lumulubog kaya na lumulubog. Dahil doon. Ngayon, bumali ulit ako, pinadala ko yung 20,000. Actually, naging 30,000 yun. Yung utang? Yung pinadala ko. I see, ngayon, pinadala. uso pa,
sa asawa ko pinadala kasi sa kanya nakapangalan yung bank account. Sabi ko, tumawag ako. Sabi ko, ikaw sabi ng mga anak mo, grubing-grubi ka daw. Pakikuha mo nga may utang pala kayo, bakit ayaw mong bayaran? Buwis ka lang ng buwis, sayang. Paki-check mo sa bangko kung nandun na, bayaran mo yung utang mo, sabi ko. Tapos sabi ng anak mo, grubing-grubi ka daw. Alam mo, yun ang pinakamasakit sa buhay ko. Sabi ko, may babae ka ba? Alam mo, biglang sumagot yung babae. Ay, bali, tinext ninyo. Tinext ninyo. Hindi, tapos tinawagan ko tinawagan nyo. Nako, sabi ko, pakicheck mo yung pera dun sa bangko. Sabi ng mga anak ko, nakasampa daw. Nung pala, iniwanan niya yung mga anak ko. Ngayon, nung tumawag ako, sabi ko, grubing-grubi ka daw, may babae ka ba? Sabi ko, kunin mo yung pera sa bangko, baka mawala, ibahid mo sa utang mo. Tapos sabi niya, tapos sumagot yung babae. Meron nga. Hala, talagang parang na-press talaga. Siguro nanlamig kayo noon. Sabi ko, totoo nga pala, may babae ka. So, sabi ko, naibaba ko talaga, na-turn off ko. Tumawag ako sa mga anak ko. Sabi ko, alam mo, nahuli ko yung tatay niya Tapos nagsiiyak na yung mga bata. Nagsiiyak. Nanay, matagal nang wala si tatay. Ganun. Wow. Kinuhanan niya yung mga damit niya. Sabi niya, wala na kayo sa buhay niyo. Wow. Matagal na palang wala na yung mga damit. Hindi nila sa akin sinasabi kasi masasaktan daw ako. Baka, hindi ngayon, Diya mo na nanay, malandi naman yung babae na yun. Sabi niya. So, tapos nung iiyak na kami ng iyak, binaba ko na. Nag-redial tuloy. Nag-redial ulit ako sa mister ko. Oo. Sabi ko, mahal na mahal mo na ba yan? Umuwi ka sa atin. Sabi ng mga anak mo, malandi naman pala yan Umuwi ka sa atin. Sabi ko, kawawa yung mga anak mo. Ikaw, sabi ko, bakit nagawa mo yun? Yung kabit mo pala, ang anak niyan 4, iba-iba ama. Mas ginusto mo pang, ano ba yun, sumama siya doon. Iwanan niya yung 5 anak niyang babae. Na sarili niyang anak. Umuwi ka doon, sabi ko. Umuwi ka doon, hintay ka ng mga anak natin. Wala rin nangyari. Tapos, yung babae, sabi niya, ka. Sino malandi? Ikaw nga ang malandi dyan kaya nga hindi ka makauwi. Kasi may lalaki ka nandyan. Sabi sa ako. So, pinagbibintangan kayo. Wow. Sabi ko, hello. Ako, 5 anak ko, isa lang yung ama. Sabi ko, ikaw, sabi ko, ilan yung anak mo? Ilan ang ama? Panlima yung sa asawa ko Sabi ko, umuwi ka sa atin. Hala, kinakabog niya, nagkakagalit sila, minumuran niya ako. Sabi niya, putang ina kang babae ka, huwag kang uuwi. Kasi, papatayin kita. Sabi niya. So, sabi ko, nangyari nun? Na umuwi naman? Tinanong ko yung asawa ko. Sabi ko, mahal mo na ba yan? Hindi mo na ba kayang iwan? Tapos sabi niya, mahal ko na to, hindi ko na kayang iwan. I see. Ang sakit. Sakit. Tapos sabi ko, sige, akin lahat yung mga anak ko, pero bahala na lang yung Diyos sa inyo. Sabi ko. Tapos, pinatay ko na. Tapos, simula nun, hindi na kami nag-usap. Tapos, nangyari pa pala. Inuuwi pala niya din yung babae niya doon sa bahay namin. Hindi sinusumbong ng mga anak ko. Tapos, nagre-reyna pa doon. Yung bang... Oo. Tapos, nung ikinasal nga yung anak ko... Oo. Siya pa yung tumayong nanay siguro. Oo, siya yung tumayong nanay. Oh my God. Siya pa yung kumakanta sa karaoke. Kaya nung sendan nyo nga ako ng photo, hindi nila sinend yung iba kasi. Kawawa rin ang bata, nagiging biktima rin sila ng pagkakataon na nagkakahiwalay gawa ng pagiging OFW ng isang magulang, sa tingin nyo ba na ang dahilan ng pagkahiwalay ninyo ng asawa ninyo is
hindi na ho kayo nag-uusap kasi OFW kayo? Hindi ko na kinausap kasi Ganun. kasi pinili na niya yun. Sabi ko, akin na lang akin yung mga anak ko. I see. Kaya pinilit ko silang makapagtapos. Kasi kung dadanasin nila yung hirap ko na dinaanan, alam kong din nila kakayanin. Maganda rin ang nangyari kasi parang nagkaroon ng katapusan ang pakikitungo mo sa asawa mo. Nalaman mo na ito na pala ang katapusan, kaya iba na ang buhay ko. Kailangan ko ng lalong pag-igihan. Pero nung time na yun, iyak ako ng iyak. Hindi ako natuto akong manigarilyo. Nako, may bisyo ka na Pagkayari ng pala. trabaho ko, nandun ako sa rooftop, sigarilyo ako ng sigarilyo. Pero nawala na yun. Nabuti Kasi naman. sabi ng mga anak ko, di ba sila, nanay, hindi baling uminom ka ng alak, huwag ka lang manigarilyo. Tapos, naaamoy na ako ng mga amo ko. Naaamoy. Nahihiya ako. Oo. Mabuti Kasi naman. para bang nakaka-relieve din ng stress Tension, yung ng tension, naninigarilyo no? ka. Ganun. Oo. Tapos gusto ko na lumundag sa building. Pero sabi ko, ano mangyayari sa mga anak ko? Pag namatay ako dito, TNT na ako. Abon na nga lang akong iuwi pag TNT ka dito Pag nalay in case na namatay ka, abo ka na lang. Nako. Maris, wag mo nang iisipin yan. Kung kailangan mo ng kausap, nandirito lang si Kuya Chong. Kasi wala akong makausap nun. Wala akong kaibigan. Hindi naman kasi ako nagde-day off Wala akong boyfriend. Kasi imiwas ako. So, pagpatuloy natin ang usapan natin, sa huling portion ng ating interview, ang tagal mo na dyan, no? Since 1997. Tapos, alam ko, medyo hirap ka ngayon. Ikaw yung TNT, tawagan nila, tago ng tago ang ibig sabihin nun. Kung nasa Japan naman kayo. Hindi mo ako lumalabas ng bahay. Oo. Pag nasa Japan kayo, ang tawag namin doon dati is bilog. Kasi paikot-ikot na yung lugar, palipat-lipat. So, kanya-kanyang tawag. Pero, ganun pa man, napalaki ninyo yung anak ninyo at nakapagtapos, isa na lang, kompleto na sekados na kayo, pwede bang malaman kung anong ugaling meron ka na siyang dahilan kaya nakatagal ka, no? Ano bang, i-share mo naman sa mga nakikinig sa atin, yung ugaling meron ka para pwede nilang pamarisan, di ba? Hindi ako, kahit namurahin mo ko, never akong, kahit na mali yung mga amo ko, never akong nakipag-argue. Hindi ako nakikipag-argue. Kasi, amo yun The boss is always right. Ika nga, ano? Kaya nga. Hindi rin ako alam mo ba, I'm proud to say, dami ko nang nakapag-donate pa ako ng mga damit sa Yolanda, sa yung plus flood sa Iligan, tsaka sa Mindanao. Nanghihingi ako ng mga damit dito. Pinapadala Merong niyo isang doon? organization. Merong isang organization, yung Ilonggo Seafarers Organization in Taiwan. I see. Nangungulekta sila. Pag marami na akong naipon, pinipick up nila. I see. Yan ba yung kaninang nakita kong mga karton? Doon yung ba linalagay? Galing ko na-observe ko pa yan Nanghihingi ako sa matatanda pero mababait sila Nung nalaan nilang nanghihingi ako. I see. Sila na yung magigising na lang ako, nasa pinto namin yung mga damit. Okay. Yung mga anak ninyo, 'di ba, yung unang anak, yung panganay ninyo nagpaalam sa ibang nagpaalam para maging OFW sa ibang dahilan, no? Pero halimbawa, kung ang mga bunso ninyo ang lumapit sa inyo at tatanungin kayo, "Nay, gusto ko rin maging OFW na katulad nyo." Ito ba'y papayagan nyo o hindi? Oo naman. Okay. Bakit? Kasi para mahirap mahirap kaya buhay sa Pilipinas. Mahirap ang buhay. Okay.
Ngayon, kung hindi ka mag-a-abroad, hindi mo kayang kitain yung kinikita mo sa abroad. Aha. Kung sa Kahirapan pa rin, Pilipinas ano? lang. Okay. Kahit nga nurse, kaliit ng kita eh. Totoo yan. In fact, ang mga new graduate na nurse, sila pa yung nagbabayad para lang magkaroon ng experience. Grabe. Kaya Baliktad nga sa atin. pinilit kong makapagtapos sila kasi kung hindi sila makakapagtapos, yun na nga tapos eh. Ala pang makitang matinong trabaho eh. Malaki kita eh. Oo nga po. Yung pa kayang hindi nakatapos. Okay. Kaya nga sabi ko, pwede na akong kuhanin ng Diyos kasi Nako, at least huwag yung naman mga kayo anak talaga. ko hindi na magiging kawawa. Kaya nga nurse ang pinakuha ko sa kanila kasi at least hindi. Kasi dito ang mga teacher, katulong lang din eh. I see. At least ang mga nurse sa ibang bansa nasa ospital yan. Hindi sa bahay. I see. Well, ang mga Pilipino napapansin ko hindi mapili sa trabaho para Hindi lang ako kumita mapili. kasi nga gawa ng matinding kahirapan sa bayan natin, Kaya nga. napipilitang lumabas. Naranasan ko pa nga palang pumasok sa panaderiya. Yung ginagawa, yung bang tinapay na inchik na manto, ako lang mag-isa yung tauhan. Alam mo, Saan dyan po sa Taiwan? oo, Okay. alam mo, piso na lang yata, yung impyerno na sa init. Kasi sa tabi ng pugon lang ako Oo, natutulog sa ibabaw ng harina. Ay, nako. Batak na batak kayo sa hirap, ano? Hindi ko naranasan yon kahit yung maggulay kasi nagtitinda ako ng tinapay. Tsaka wala namang kaming lupa para marunong akong magtanim pero dito ko lahat natutuhan yung magbomba ng repolyo, magtanim ng carrots, lahat-lahat ng gulay. Alam ko na kung paano sila pagagandahin. Okay. Galing. So, kung Maris, kung makakapulot ka ng magic lampara at bibigyan ka ni Genie ng isang kahilingan, pwede bang malaman kung ano yung magiging isang kahilingan mo at bakit yun ang magiging kahilingan mo? Mahirap sagutin, ano? Oo nga, kasi binigay na sa akin ng Panginoon Diyos lahat ng magaganda. Ala na akong mahihiling. Wow. Kasi yung asawa ko, pinatawad ko naman na siya. Pero hindi na kami po pwedeng maging kami kasi wala na yung love, wala na yung respect. Tapos, pinapabayaan niyang yung kabit niya, minumuran niya yung mga anak ko. Kahit ako, dapat ipinakita man lang niya na huwag, yung bang ipinaglaban man lang niya kaming mag-iina. Pero, biruin mo, sa San Miguel sila, pag dumadating yung mga anak ko galing ng Amerika, siyempre, may mahal nila yung ama nila kahit ganun. Kahit ganun, Mahal nila. may Meron contact pa rin sila. pasalubong. Okay. Yun ang pag umuwi sila, yun ang sumusundo sa airport. Maganda pa rin. Kahit pa paano, di ba? Kasi mahal na mahal nila yung ama nila. Sabi niya, nanay, kawawa kaya siya, nakarma na siya. Nakarma na siya kasi nabali yung kamay niya. I see. Tapos nagkatatarata siya, inoperahan, na damage yung retina niya. I see. Muntik na siyang nabulag. Wow. Sa St. Luke's pa yun, Alam nyo, Maris, no? Believe ako sa inyo, kasi yung tanong ko na yon tungkol sa Genie, halos lahat, 100% lahat ng tinanungan ko ay merong nasasabing gusto nilang kahilingan. Pero ikaw, para sa akin, na payak na namumuhay dyan sa Taiwan, pero wala ka nang ihilingin. Ang galing, Alam mo, wala naman kaya akong pera kasi kagagraduate lang nung anak ko last March Yung pang-apat ko. Kasi sila lahat na magkakapatid, hindi ko hiningan para fair. Fair. Talagang, yung sabi ko, ipunin niyo pera niyo para sa inyo, kaya ko pang magtrabaho. Kaya yung pangalawa, pangatlo, nakagraduate, pang-apat, hindi ko sila hiningan ng pera. Wow. Kaya ko pa naman
Kaya Galing. wala akong pera, pero hindi ko hilingin sa Genie na bigyan mo akong maraming pera. Wala Oo. talaga akong pera. Okay na yun. Nag-umpisa pa lang akong mag-ipon ngayong nakagraduate na yung anak ko kasi yung mga ate na niya yung sumusuporta sa kanila. I see. Kaya naman, medyo gumaan-gaan na. Ngayon pa lang ako nag-iipon, pero hindi madami, konti pa lang. So Maris, ano pa ba ang mga, nakakamit mo na ba yung mga pangarap mo nung nagsimula kang umalis? Nakakamit mo na ba? Hawak kamay na ba? Basta, sabi ko nga sa Panginoon Diyos, yung walang may sakit sa amin, okay na. I see. Hindi ko nga pinangarap na magkakotse. Sabi ng mga anak ko, nanay, ilan mo yung bahay namin, mamaya ipipm ko sa'yo, worth 1.5 million na, baka 2 million na nga eh. Ang galing. Kape blessing lang, pero sabi niya, nanay, umuwi ka na dahil bibili ka namin ng kotse kung ano gusto mo, tapos bibigyan ka namin ng 20,000 ako, 20,000 si ate. Ayaw mo pa ba nun? Oo nga, Maris. Pwede bang malaman? Ano pa ba balak mo? Ano pa ba? Hanggang kailan ka ba dyan? O wala ka ng balak na bumalik? Alam ko may anak kang aso dyan. Yun yung nahihirapan ako kasi yung mga anak ko parang nagtatampot sa akin kasi mas mahal ko pa daw yung aso. At yung mga amo ko kaysa sa kanila, wala akong magagawa. Hindi ko talaga kayang iwanan yung mga alaga akong aso kasi sa panahon na, alam mo, pag lumilindol, tatakbo silang lahat sa tabi ko. 4. Sa'yo? Hindi Kahit sa amo konting mo? lindol lang, hindi ko nararamdaman, pero sila nararamdaman nila, nasa tabi ko sila. I see. So Maris, ano pa ba ang plano mo? Pwede bang malaman? Pwede bang masilip kung ano pang plano ni Maris? Sabi, iniintay ko lang na mamatay yung mga aso ko. Uuwi na talaga ako. I see. Kasi pag iba yung mag-aalaga, baka kawawa kasi alam mo, pupunta lang ako ng kahit iihi ako, kasama ko sila sa banyo. Paano yun? Sabi, akala nung iba, parang baliw, gano'n. Wala akong magagawa. Yung mga aso ko, doon ako sa kanila humuhugot. Yung bang hindi na ako naiinip dahil sa kanila. Naintindihan ko yan. Nagpapakain pa nga ako ng mga asong ligaw sa labas eh. Merong isang mayaman, siya lahat ang bumibili, pero ako yung nagpapakain madaling araw. So Maris, I think napakahabang usapan na to at marami ka ng payong binigay sa mga nakikinig sa atin. Sobra na. Bonus na. Kaya basta payo ko sa kanila, maging matatag sila. Yun nga ang gusto ko malaman. Bigyan mo kami ng tawag ng laman. Teka muna. Bigyan mo kami ng isang o dalawang payo na iiwanan mo sa ating mga katyong na OFW. Bigyan mo kami para makatulog na kami mahimbing. Go ahead, Maris. Alam mo, as an OFW here in Taiwan, there's a lot of temptation kasi itong Taiwan, legal lang abortion. Hindi katulad sa Middle East, bawal yung mga malalaswang damit. Dito, pwede kang maghubo dyan kahit nakalitaw yung hindi binabawal. Pwede kang makipaghalikan sa labas. Okay. Please lang, kasi kung sa experience ko lang, yung mga kaibigan ko, nung mga nagsiuwi sila, nangahuli, walang pera, nagsisisi sila. Nagsisisi talaga sila. So bigyan nyo kami ng dalawang matinding payo, Maris, bago kami makalimot. Yung bang, ano nga ba yung basta maging matatag sa tawag ng laman. Kasi once na napasok ka na dun lalo na minahal mo kasi nalulungkot ka eh. Mahirap na lumabas. Mahahati na ba yung financial mo, yung attention mo,
masisira na yung pamilya mo. Di ba? Kadalasan pag OFW, sasabihin, hiwalay, ganyan. Hiwalay. Madaming OFW, hiwalay. Nasira yung pamilya. Kaya sana, kasi hindi naman tayo habang araw dito. Hindi na, merong end of contact eh. Kaya matuto sanang magtiis. Aha, maraming salamat. Woo! Ang ganda ng payo mga kaibigan. Matutong magtiis. Magtiis. Para isa ikaw unlad mo. No? Ganun naman ang buhay. Tapos kailangan magtiis sa umpisa. Konting hirap lang. Pag mong inilalagay sa puso mo. Kasi natural. Pumunta ka dito, hindi naman masarap. Pag konting hirap lang at hindi mo naman ikakamatay, wag mo nang pasamain yung loob mo. Pag natulog ka't nagising ka, wala na yun. Kasi yung iba, abot ang daing. Ganun. Yung amo ko, ganun. Napaka... Tama nga ang sabi nila. Ang kahapon ay tapos na. Wag nang isipin muli, no? Lumubog kasi na yung araw kahapon. Kung ako hindi nagtiis, palipat-lipat ng amo, baka nahuli na ako Tapos pag nalulungkot ako, yung iba kasi madaling pupunta. Yung bang gusto nila naglilipot, gano'n, naghahanap ba ng ano. Ako hindi. Basta tumitingin lang ako sa langit. Tapos manahika. Yung pag may nakuha akong mga tela, dinatahi ko kaya yun punda. Tapos, ginagawa ninyo ng punda. Kahit ano. Oo. Alam niyo, bago tayo magtapos, kasi gusto ko lang idikit yung sinabi, yung payo ninyo. Kung hindi kasi sa magandang relationship mo sa mga dating amo mo, nung napariwara ka, tinawagan mo sila, 'di ba? Kaya willing silang tumulong sa iyo. Yan ho ang nagagawa ng magandang pagsisilbi sa amo, no? Dahil hindi ka nila bibitawan sa panahon na ikaw naman ang may kailangan ng tulong. At yan yung pinakita ninyo. Wow, ang ganda. So, Maris, patapusin na ho natin ang ating interview. Maraming salamat no sa pagpapaunlak mo sa interview na to. Nasa sayo ang huling pagkakataon na bumati sa ating sa iyong mga mahal sa buhay. Batiin mo sila kung gusto mo. Banggitin ang pangalan nila at batiin mo rin ang mga nakikinig sa ating OFW On Air podcast at pagkatapos niyan ay magpaalaman na tayo. So Maris, take it away. Batiin mo sila, mga mahal mo sa buhay. Binabati ko po yung mga anak ko sa Abu Dhabi, Lorisa Villarosa at Marie Chris Villarosa, yung pong anak kong nasa San Francisco, California, Maricar Villarosa. Yung fourth daughter ko, Carissa Villarosa, nagtatrabaho siya na ngayon sa Manila, sa hospital, pero hindi ko lang alam kung saan. Kailan lang kasi. At yung bunso ko na nag-aaral sa Gapan Nueva Ecija. Ng IT course, ha? Ako bala, Maris, IT rin ako. Go ahead, bati pa kung meron pa kayong mahal sa buhay na gustong batiin. Yung mga anak ko, I'm so sorry, hindi ko pa kayo mapagbigyan na umuwi ako kasi mahirap yung malambot yung puso. Hindi ko maiwan yung mga amo ko nakikiusap. 1 to 2 years pa daw. Pero darating din yung araw magkakasama-sama tayo. Yan. At yan naman talaga ang gusto nating lahat. Ang magsama-sama tayo sa isang bubong ng bahay. Pero alam nyo, pag lumalaki na yung bata, talaga namang aalis din yan eh. Ano? Kaya nga. So, tapos yung hinihiling niya sa akin na gusto nila magsama kaming mag-asawa. Malabo na yun. Kasi unang-una, may anak na siya dun sa kabit niya. Hindi na kami po pwedeng magsama. Pero po pwede kaming
Kasi wala na akong galit eh. Oo, yun ang Wala na maganda, akong no? galit. Pwede kaming maging magkaibigan. Yung bang malayang-malaya, wala na kayong puot, ano? Ang galing. Wala nang puot sa akin. Oo. Naaawa pa. Sa totoo lang, naaawa pa nga ako sa kanya kasi sinusundan siya ng karma. Sa mga OFW. I see. Pag gumawa ka ng masama, sigurado that the karma will chasing you. Hindi man ngayon, pero darating ang araw. I Kasi see. nangyari na yan sa asawa ko. Ngayon siya nagbabayad ng karma. Nakakaawa, nakakalungkot. Okay. Pero Yeah. magdusa siya kasi siya Batiin mo naman yung mga nakikinig sa atin na mga OFWs din, mga OFW aspirants. Alam mo, ang mas naaawa akong mga OFW, yung nasa Middle East. Bakit naman? Kasi madaming malupit doon na amoy Kung pwede nga lang sila sa Taiwan, kuhanin ko silang lahat. Kasi sa Taiwan, Ganun po. malaki na sahod, malaki pa right ng mga OFW. Magagaling ang namumuno sa embassy natin. Magagaling. Diyan sa Taiwan, ibig niyo sabihin. Oo. Hindi. Dito, malaki rights ng OFW. Ora mismo na tumawag ka, tutulungan kanila. I see. And to think na ang Taiwan, wala ho talaga tayong embassy diyan, hindi ho ba? Kasi Meko. Meko Manila lang tayo dyan. Economico, yung Meko. Oo, kahit na Meko, yet they are providing services na maganda sa ating mga katyong na OFWs. Merong pre-number dito ng CLA. Yung bang, ano ba yung CLA? Yung labor. Tatawag ka doon. Anytime. Consular siguro ho yan, okay. Oo. Anytime tatawag ka doon. Emergency. Tutulungan ka nila. Pupuntahan ka sa bahay. I see. Well, so, ayun po mga katyong. On that note, on that good news on the services that our government offers to our OFWs dyan sa Taiwan. Swerte yung mga Taiwan. Pansin ko, pag tinitingnan ko yung mga Facebook ng Taiwan, ang gaganda ng mga picture nila, nakakapasyal sila. Ay nako, nakakaingit, mukhang malayang-malaya. So, on that note, maraming salamat, Maris, sa pagbibigay mo ng halaga sa ating programang OFW on Air. Thank you so much, sir. Thank you din po sa inyo. Sana pagpalain pa kayo, no? Sana dumami pa ang mga katulad ninyo na maganda ang puso. Take good care of yourself. And please give my regards to your dogs. They are already calling you. Tatawag na ho kayo. So, so bye! Salamat po. Salamat.